Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pasupport Gcash po sana mga master, salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master, salamat. Paki-like po sana ang video natin mga master, salamat, share and subscribe na rin mga master, salamat and God bless. Kabanata 3211. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang dagandong ng tigre ay maririnig sa pinangyarihan. Roar! Isang maputing tigre na demonyo ang biglang sumugod sa larangan ng digmaan. Miyembro ito ng tribang White Tigress. Malakas na sinabi ng taong iyon, "Prinsesa Nila, ako si Taika. Hayaan mo akong tulungan ka." Parehong matagal nang magkaibigan ang ating mga tribo noong unang panahon. Ang relasyong ito ay hindi maaaring maputol. Nagulat si Nila. Hindi niya inaasahan na ang isang katulong ay tatalon sa ilalim ng gayong mga kalagayan. "Salamat, kaibigan ko," mula sa tribang White Tigress, agad na sagot ni Nila. Right after her voice fell, another two people. No, another two demons came over. "We are from the Kylan tribe. We are here to help you too." Ang mga tao sa ilalim ng Northern Emperor's Kingdom ay minasacre ang ating Kylan tribe para lang linangin ang Kylan Feast. Kami at ang kaharian ng Northern Emperor ay sinumpaang magkaaway. Tawa ng tawa ang Northern Emperor. Isang papel na tigre at dalawang paipong Kylan. "Kukunin ko kayong lahat." Pagkababa pa lang ng boses ay may nagmula sa langit. "Ganon ba? Paano kung isama mo rin ako? I wonder if you have a huge appetite." Sa pagkakataong ito, isang napakalaking ibong apoy ang bumaba mula sa langit. Sa sandaling iyon, naging abnormal na mainit ang hangin sa paligid. May bumulalas, ito ay Divine Monarch Vermilion Bird. Nakakagulat, dumating din siya sa wasteland. Ang Northern Emperor na si Dust, sa wakas ay sumimangot. "Divine Monarch Vermilion Bird, pinaghihiganti ko ang aking sariling apo. Parang walang kaugnayan sa iyo, di ba? Bakit gusto mong madamay sa gulo na ito?" Ang Divine Monarch Vermilion Bird ay nagsalita ng wika ng tao. Ang apat na tribo ng mythical creatures ay nagbuklod at nakipaglaban sa Undying Clan noong unang panahon. Iyan ay sinumpaang pagsasama. Ang mga Benares Dragon ay halos nalipol noon upang iligtas ang apat na tribo ng mythical creatures, kaya paano ko mapapanood na binubuli mo siya ngayon? Tama. Hindi kami sumasang-ayon. Itingal ni Taika. Hindi rin kami magkasundo. Sa sandaling iyon, may ibang tumalon na lumabas si Lena. "Ikaw, galing ka sa tribo ng Naga." Ang Divine Monarch Vermilion Bird ay namangha. Pagkatapos ng isang paghinto, pagkatapos ay sinabi niya, "Kinikilala kita. Ikaw ay inapo ni Grand Emperor Rowan. Tinatawag kang Rivers. Something Rivers. Lena Rivers." Tama. Naalala ko. Tapo ng ating Grand Emperor Rowan. Ang iyong tribo ng Naga at ang True Martial Sovereign ay pumunta sa Endless Sea para patayin ang Undying Clan, pero kayong mga lalaki hindi ba nawala ng ugnayan sa iba? Akala ng lahat, isinakripisyo mo na ang sarili mo. Buhay ka pa pala. Ang galing. Tuwang-tuwa si Divine Monarch Vermilion Bird. Namumula ang kanyang mga mata nang maalala ang nakaraan. Siya ay isang elder ng tribo ng Vermilion Bird. Sabi ni Lena, "Hindi kami namatay. Ipinagtanggol namin ang daanan sa Endless Sea. Pero ngayon, nakabalik na kami. Tingnan mo." Tinuro niya ang isang direksyon. Tinundan ng karamihan ang kanyang daliri at tumingin sa ibabaw. Sa ilalim ng dagat ng Pompeii ay siksikan ng mga mandirigmang Naga na armado hanggang sa ngipin. Nagulat ang mga tao dahil hindi bababa sa 100,000 sa kanila. Nagtanong si Divine Monarch Vermilion Bird, "Bakit bumalik ka ngayon?" Sumagot si Lena, "Iyon ay dahil pinatay ng Undead Queen ang True Martial Sovereign. Ang hindi na masigurado ang daanan. Ang Undying Clan ay nasa pintuan na natin at babalik sa universo sa loob ng wala pang 3 buwan. Ang balitang iyon ay katumbas ng isang atomic bomb na umuugong sa isipan ng lahat.
Ang Undying Clan ay babalik sa loob ng 3 buwan. Pagdating ng panahon, hindi ba magtatapos ang mga buhay na nilalang sa lubos na paghihirap? Noon, naroon ang Stormer sect na pinamumunuan ni Grand Emperor Rowan at ang Phoenix Ernpress at ang League of Cultivators. Iyon ang pinakamakapangyarihang panahon na may hindi mabilang na mga bayani na umangat. Ngunit ngayon, ano ang mayroon sila? Ang daming kalokohan. Ang lakas ng loob mong pumunta dito para lituhin ang mga tao. Patayin mo siya. Tigaw ng Northern Emperor Dust. Agad namang kumilos ang mga nakasuot ng itim. Gayunpaman, noon ay biglang yumanig ang malaking airship. Isang kanya na pinapagana ng batas ang tumama sa karamihan ng mga taong nakaitim ang damit. Kabanata 3212. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Matapos umalingaw-ngaw ang isang malakas na boom, hindi bababa sa 34 na itim na nakadamit na gwardya mula sa kaharian sa ilalim ng Northern Emperor ay nawala ng tuluyan sa lokasyong iyon. Maraming tao na naruroon ang nakasaksi sa kanyong iyon na pinapagana ng batas noon. Sa katunayan, ito ay walang katotohanan na makapangyarihan. Ang nasabing artillery fire ay lubos na nawasak ang ilang immortal na bundok sa Pompeii Fairyland. At ngayon, natama na talaga ang mga tao. Higit sa lahat, ang mga tao mula sa kaharian sa ilalim ng Northern Emperor ay binomba. Sino ang nagpaputok ng kanyen? Maling tao ang binomba nila, hindi ba? Bakit sila gagawa ng napakalaking pagkakamali? Nagulat ang mga nanonood sa gilid. Malinaw na airship iyon ng Northern Emperor Dust. Dahil dito, pinatay nito ang mga tao sa ilalim ng Northern Emperor. Kung ito ay hindi isang pagkakamali, kung gayon ano ito? Kasabay nito, pinaalalahanan din ng kanya na iyon ang lahat ng lakas ng putok ng artillery. Ang kapangyarihan nito ay hindi maliwanag noong ang walang kamatayang mga bundok at walang kamatayang isla ay binomba dati. Gayunpaman, ngayon, ang isang canyon ay pumatay ng napakaraming deity tier powerhouses. Ito ay naging sanhi ng marami upang madama ang kanilang dugo na nagyayelo. Maging ang ilang mahiyain na nanonood sa pinangyarihan ay agad ding tumalikod at umalis. Ang isang Ginoo ay lumayo sa mapanganib na sitwasyon, at ang artillery na putok sa airship na iyon ay pinili ang target nito. Nang walang pinipili. Ano ang dapat nilang gawin kung bigla silang tamaan dahil sa maling direksyon? Wala silang balikat na maiyak. Napatulala din ang Northern Emperor Dust. Tapos, heartbroken siya. Ang mga nakaitim na gwardya na iyon, nakasama niya sa hindi mabilang na mga taon, ay mga piling tao na kanyang nilinang pagkatapos ng masusing paggastos ng walang limitasyong lakas at mapagkukunan. Talaga, dadalhin niya sila saan man siya magpunta. Tila ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Naalala niya bawat pangalan sa mga taong iyon. Tila ay mga buhay na mas mahalaga kaysa sa mga kagandahan. Ngayon, kabuuang 38 lalaki ang napatay kaagad. Bagamat nakaligtas ang mga natitirang kwartel na nakasuot ng itim, sila ay malubhang nasugatan. Marami ang nabali ang mga paa at litid, samantalang ang ilang mga divine fetus ay nawasak. Kung wala ang divine fetus, ito ay katumbas ng ganap na pagkawala ng kwalifikasyon para sa pagsulong. Roar! Nanlaki ang mga mata ni Northern Emperor Dust sa galit. Paunel Warthog Dragonia, ano ba yan ginagawa mo? Isa itong napaka-espesyal na airship. Pagkatapos magbayad ng malaking halaga, nakuha ito ng Northern Emperor ng nagkataon, ngunit ang sabi-sabi ay ang airship na ito sa una ay pagmamayari ng isang makapangyarihang Star-Lord. Ang tinaguriang Star-Lord ay hindi tumutukoy sa monarch ng isang tiyak na mundo, ngunit ito ay isang taong mas makapangyarihan. Tinukoy nito ang pag-iral na nagtatag ng mga sekta, ang pinuno ng mabituing kalangitan na ito. Kahit na nakuha ng Northern Emperor na si Dust, airship na ito, hindi niya ito mapino. Hindi niya makontrol ang mga kanya na pinapagana ng batas dito. Sa kalaunan, gumamit siya ng isang paraan upang pinuhin ang kaluluwa ng isang tao sa airship, na ginawa siyang pag-iral na katulad ng tool spirit ng Budismo bago niya makontrol ang artillery na apoy ng airship sa pamamagitan ng taong iyon.
Ang taong ito ay walang iba kundi ang binata na nakaputi. Hound L. Warthog Dragonia. Kaya naman, direktang pinanagot ng Northern Emperor ang Hound matapos na magpaputok ng kanya ng airship at patayin ang mga gwardya na nakaitim ang damit. I'm sorry, Emperor. It was a slip of my hand. I willing to be punished. Ang figure ng binata na nakasuot ng puti ay lumitaw sa pasukan ng control room. Ang Northern Emperor ay ngumisi at pinandilatan siya ng 2 beses. Sa kalaunan, nagpigil siya at itinuro ang Benares Dragon, Sinila, at ang mga taga-suporta sa paligid niya gaya ng sinabi, layunin ng mas tiyak. Patayin ang lahat maliban sa dragon na ito. Sige, Emperor. Sumangayon si Hound at pumasok sa control room muli. Gayunpaman, nakahandusay sa sulok ng control room ang isang binata na hinubere ng kanyang damit. Ang kanyang mga facial features ay halos kapareho ng Hound na pumasok. Siya ay nanlilisik galit na galit sa nakadamit na Hound ngayon, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang mga ugat ng ancestral body tree ay ganap na bumalot sa kanyang katawan. Ang ilan sa kanila ay pumasok pa sa kanyang mga orifice. Ang lalaking iyon ay ang tunay na Hound E. Warthog Dragonia. Kabanata 3213. Ang nakadamit na lalaki ay natural na si Alex Rockefeller na gumamit ng transformation technique. Sa katunayan, may 2 pang tao sa sandaling iyon. Ang isang tao ay si Shelly, ang tunay na master ng ang starship na ito, samantalang ang isa ay walang alinlangan na si Ancestor Body. Ang kasalukuyang lakas ni Shelly ay humina, kaya't siya ay nagpumiglas ng kaunti upang kontrolin ang pinapagana ng batas na kanya ng starship na mag-isa. Gayunpaman, mas madali ito sa tulong ni Ancestor Body. Bilang karagdagan, humiram siya ng kaunting kapangyarihan mula sa Ancestral Body Tree at nakakuha ng kaunting kita mula sa banal na enerhiya sa ginintoang yake ni Alex upang sabay niyang mapaputok ang lahat ng 18 kanya na pinapagana ng batas sa starship. Sa paglalagay sa hitsura ni Hound, sinulyapan ni Alex ang orihinal na may-ari at nagreklamo, ang iyong pangalan ay talagang kakaiba. Isang aso, isang warthog, pati na rin isang dragon. Ang iyong pamilya ba ay nagpapatakbo ng isang zoo? Tinabi ni Shelly, wala kang pakialam kung ano ang pinapatakbo ng kanyang pamilya. Makapangyarihan ang mga tao doon, at kakaunti ang mga kakampi mo. Hindi mo ito kakayanin. We have to come up with something big to destroy at least half in one go bago tayo manalo sa laban. Sagot ni Alex, medyo marami akong kakampi, di ba? Ang mga naga lamang ang makakabawi sa 100,000 tao. Umiling si Shelly. Ang mga naga ay angkop lamang sa laban ng pandagat. Ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bumaba ng husto sa sandaling makalabas sila sa dagat. Maaari ka nilang bilhan ng ilang oras kung balak mong gawing kanya ng mga ito, ngunit tiyak na hindi ka sasang-ayon. Tiyak na hindi siya sasang-ayon sa katotohanan gawing kumpe ng kanya ng naga. Tinabi ni Shelly, bigyan mo ako ng banal na kapangyarihan, banal na enerhiya mula sa ginintoang lawa, at ang maalamat na apoy ng galit ng Buddha ng 5 beses. Magpapatuloy ako sa isang pagpatay. Tuwang-tuwa si Ancestor Body. Great, great. Matagal na panahon na rin simula noong nakita kitang pumapatay pagsasaya. Pagkatapos ng laban ng iyon sa Shorayanji Temple, akala ko magbabago ka at naging maamo. Minsan akala ko in love ka at gusto mong magpakasal. Ang 2 taong ito ba ay talagang kabilang sa Budismo? Tanong ni Alex, ano? Ano? Shelly, ikakasal ka na. Sino ang groom? Ikaw. Ulalas ni Shelly. Haha. I'm not a pedophile, sagot ni Alex. Cut the crap. Ilabas ang iyong divine power at holy energy mula sa Golden Lake at hayaan mo akong sumipsip sa kanila. Lumutang si Shelly at hinawakan ang mukha ni Alex. She then opened her mouth habang nakaharap sa bibig ni Alex. 3 sentimetro ang layo ng labi niya sa labi niya. This. Phew. Parang naging halang bibig ni Shelly sa napakalalim na hukay. Naramdaman ni Alex na ang kanyang banal na kapangyarihan at ang banal na enerhiya ay naubos sa napakabilis na bilis.
Ito ay talagang isang walang galang na kapwa. Pakiramdam ni Alex ay malapit na siyang higupin ng tuyo. Sa sandaling iyon, nagsimula ang labanan sa ibaba ng airship. Nakipagsanib puwersa ang Divine Monarch Vermilion Bird kay Taika upang pigilan ang Northern Emperor Dust habang si Nila at ang mga Kailan at Naga ay humaharap sa mahigit 900 gwardya na nakasuot ng itim. Sa katunayan, ang magkabilang panig ay nahihirapan. Hindi dapat maliitin ang lakas ng Northern Emperor. Kung maaari siyang maging isa sa 3 hari at 5 emperador, tiyak na hindi siya umaasa sa mga relasyon, at ang ibig sabihin ng backdoor ay upang umakyat sa trono. Kahit na ang Divine Monarch Vermilion Bird na sinamahan ng Taika ay hindi katugma sa kanya. Sa isang segundong pagsisikap lang, damanak ang dugo ni Divine Monarch Vermilion Bird sa hangin, at nabuo ang mahabang sugat sa kanyang likod. Namatay siya sa lugar. Pinagpawisan ng malamig ang mga nakapaligid na nakamasid. Kung magpapatuloy ito, malamang ay mapugutan ng ulo si Divine Monarch Vermilion Bird nang wala pang 10 paghinga. Ulalas ng isang tao. Masyadong malaki pa rin ang gap. Ang Divine Monarch Vermilion Bird at ang dating Ancestral God Vermilion Bird ay hindi maihahambing sa lahat. Habang nag-uusap, nagkaroon ng malakas na kalabog. Isang sugatang Taika ang nagsuka ng kalahating kilong dugo. Mamatay ka na lang. Ang hilagang emperador, na nagpapalabas ng labis na hangarin na pumatay, ay may hawak na pinakamataas na sandata sa kanyang mga kamay. Doon pa lang, isang maladugo na balahibong araw ang tila nag-thread sa kawalan na nakatutok sa ulo ng Northern Emperor. Kabanata 3214. Ano yan? Napakalakas ng aura ng araw na iyon. Nararamdaman ko ang higit sa 10 uri ng mga batas sa araw na ito. Nagulat ang Northern Emperor. Nang hindi na kailangang maranasan ang kapangyarihan ng palasong iyon, ang pagsulyap lamang dito ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito mahina. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa pagpatay sa Divine Monarch Vermilion Bird at Taika. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang umiwas sa araw na iyon. Gayunpaman, ang araw na iyon ay masyadong mabilis, at siya ay nahuli. Lumipat siya sa kaliwa sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang pagtataka, ang araw na iyon ay tila matukoy ang kanyang posisyon. Kasabay nito, lumipat din ito ng posisyon na may pagbabago ng trajectory sa hangin habang sinusubukang hampasin ang ulo ng Northern Emperor. Break it. Naiwan na walang pagpipilian, ang Northern Emperor ay umungal at tinamaan ng malakas ang palasong iyon gamit ang pinakamataas na sandata sa kanyang kamay. Nagsalubong sa hangin ang talam at dulo ng palaso. Ding! Pinutol ng pinakamataas na sandata ang dulo ng palaso sa kalahati bago bumaril ang palaso mula sa magkabilang gilid. Tingin sa kanyang kaalaman, sa sandaling matagumpay na nahati ng Northern Emperor ang isang nakamamatay na balahibong araw, isa pang nagninangas na pulang balahibo na araw ang lumabas sa walang laman sa ibaba. Tila na-shoot ito sa walang laman mula sa isang alternatibong dimensyon. Ito ay mabilis. Gayunpaman, nakatutok ito sa mukha ng Northern Emperor. Ano? Ang hilagang emperador ay nagpawis ng malamig. Hindi lamang ang Northern Emperor, ngunit ang dalawang palaso ay nagpatindig din sa buhok ng mga nakapaligid na mga nakikinig na nanonood sa eksena mula sa malayo na tumayo. Nakapagtataka, nagkaroon ng kakaibang archery sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, talagang hindi ito naiwasan ng Northern Emperor. Sa isang iglap, nagpaut ang Northern Emperor at nagluwa ng batis ng napakarahas na chi, sinusubukang tanggayan ang nagninangas na pulang balahibo na palaso. Gayunpaman, talagang kakaiba ang nagninangas na pulang araw na iyon. Sa hindi inaasahan. Tinindihan nito ang chi na pinasabog ng Northern Emperor. Boom! Tarat-tarat. Sumabog ang chi, at mamalot sa buong katawan ng Northern Emperor ang umaapoy na apoy. Samantala, ang palasong iyon ay tumagos din sa apoy. Ito ay tahimik. Maging si Nila at ang iba pa na nakikipaglaban sa mga gwardya na may itim na damit sa pinangyarihan, ay tumigil at tumingin sa Northern Emperor. Napatay ang apoy pagkatapos ng 5 minuto. Doon lamang lumitaw ang figure ng Northern Emperor.
Nakita niyang hawak ang pinakamataas na sandata na may punit-punit na damit. Magulo rin ang buhok at kilay niya. Wala na siyang dating dignidad at kakisigan ng 3 hari at 5 emperador. Gayunpaman, ang nagninangas na pulang balahibo na palasubigong kitilin ang kanyang buhay sa huli. Kinagat niya ang palasong iyon gamit ang kanyang mga ngipin, ngunit nahirapan siya nito. Damaloy ang dugo mula sa labi niya. At saka halos lahat ng ngipin sa bibig niya ay nabasag. Kahit na ang Northern Emperor ay banal, kailangan niyang palakihin muli ang mga ngiping iyon pagkatapos mawala ang mga ito ng ganoon. Kawawa naman. Nakakalungkot. Hindi nito nagawang patayin siya. Nakasandal sa isa't isa sina Divine Monarch Vermilion Bird at Taika, na ngayon ay parehong sugatang miyembro. Tinabi ni Taika, Vermilion Bird, hindi mo ba napansin ang isang matandang geezer na aura mula sa palasong iyon? Ang mga mata ni Divine Monarch Vermilion Bird ay kumikinang. Ang sinasabi mo. Tinabi ni Taika, hindi maaaring magkamali ang aking pakiramdam. Noon ay umungal ang Northern Emperor, sino iyon? Sino ang naglunsad ng palihim na pag-atake ko? Labas. Kung hindi, lilipulin kita. Isang boses ng babae ang narinig. Hindi mo pa nga ako mahahanap, your want to talk. Pagkaraang marinig ang boses, muling lumitaw sa kawalan ng isang pagpatay na layunin. Ilang daang maliwanag, maapoy na pulang betik ang lumitaw ng bigla. Ang susunod na segundo. Kabanata 3215. Ilang daang nakakapasong apoy na araw. Hindi sila balahibo na mga palaso, ngunit sila ay maapoy na pulang balahibo na may mga palaso sa kanilang mga ugat. Mabilis silang naging meteor shower, dumiretso sa Northern Emperor. Ang eksenang ito ay nagulat sa hindi mabilang na mga tao. Ito ay ang 2 feathered swords mula sa Fiery Phoenix Tribe. Dumating ba ang isang eksperto mula sa Fiery Phoenix Tribe? May sabi-sabi na ang buong tribo ng Fiery Phoenix ay sumunod sa Phoenix Empress upang pumunta sa isang ekspedisyon sa Abyss. Pwede ba yon? Nagbalik na ang Phoenix Empress. Malamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga batas sa universo ay nakabawi. Malapit na ang Undying Clan, halika na. Ang ilang mga tao ay dapat na hinulaan ito matagal na ang nakalipas. Ang daan-daang nagninangas na mga araw ay hindi mabilis sa una, ngunit sa lalong madaling panahon sila ay pinagsama sa isa. Mabilis na mapapansin ng isa na ito ay nagmukhang isang nagninangas na phoenix pagkatapos na may ugnay ang lahat ng maliliwanag na lugar. Habang tumatagal ang oras ng paglipad, ang enerhiyang nasa maapoy na balahibo ay tumaas ng husto. Nang marinig ang pag-uusap ng karamihan, naramdaman ng Northern Emperor na malamig ang kanyang dugo. Hindi ito maaaring ang pagbabalik ng Phoenix Emperor, hindi ba? Alam na alam ng Northern Emperor ang kanyang kakayahan sa harap ng Phoenix Empress. Si Grand Emperor Rowan at ang Phoenix Empress ay nagpunta sa isang ekspedisyon at umalis sa universo kasama ang isang malaking bilang ng mga eksperto. 8 eksperto na may titulo, 3 hari at 5 emperador, ay lumitaw lamang pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi lang sila mababa ng 1 o 2 antas kumpara kay Grand Emperor Rowan at sa Phoenix Empress, lalo na ang Phoenix Empress ay kilalang kilala sa mga bloodbath at madugong luhas sa libu-libong bundok sa universo noon. Kung haharapin niya ang Phoenix Empress sa pagkakataong ito, makakaligtas kaya siya. Kahit na hindi rin ako duwag. Hindi ako susuko. Wala dito. Ang Northern Emperor ay umungal, mga bantay na nakaitim, protektahan ako. Sa ilalim ng pagpapatawag ng kanyang malaking watawat, muling nagtipon sa paligid niya ang lahat ng nakaitim na gwardya. Ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang buong atensyon, na handang isakripisyo ang kanilang mga sarili para sa Hilagang Emperador. Samantala, ang Hilagang Emperador ay umungal ng matindi, at ang mga damit sa kanya ay nabasag na pulgada por pulgada. Maraming babaeng magsasaka ang namula at napapikit matapos siyang tingnan. Siyempre, ang ilang matapang na babaeng magsasaka ay hindi nabigla. Sa halip, tumingin sila sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Sa sumunod na segundo, napatulala ang lahat.
Oh my God! Tao pa ba siya? Kinaladkad ang bagay na iyon sa lupa. Talagang abnormal to, no? Gayunpaman, mabilis itong naunawaan ng lahat. Ang Northern Emperor Dust ay naging hindi makatao. Ipinakita niya ang kanyang pangunahing katawan. Nakakagulat, ito ay isang malaking hydra. Nakatayo ng ilang dosenang metro na mas mataas kaysa sa isang villa, ang siyam na ulo nito ay mataas at mapagmataas. Paano kung ang Phoenix Empress? Matagal na itong nakalipas sa sinaunang panahon. Lumipas na ang panahon na pagmamayari mo. Mararanasan ko ang iyong mga advanced na galaw. Noon lang, nakita ng Northern Emperor Dust ang 18 kanya na pinapagana ng batas sa starship na sabay-sabay na umilo. Natuwa ang Northern Emperor sa pag-aakalang si Hound ay desperadong sinubukang bombahin ang Phoenix Empress ng Artilleria. Hound Warthog Dragonia ang tumama dyan. Ang Northern Emperor ay umungal habang itinuro ang direksyon sa Hound. Siya ay 80% sigurado sa nagninangas na Phoenix at sa lokasyon ng Phoenix Empress. Affirmative. Ang boses ni Hound ay nanggaling sa control room ng airship. Angle adjusted. Aim. Lahat ng 18 kanya na pinapagana ng batas ay lumipat patungo sa direksyon ng Northern Emperor. Hindi mabagal o mabilis ang paggalaw ng 18 kanya na pinapagana ng batas. Logically, ang Thousand Feathers ay aatake sana sa Northern Emperor nang gumalaw ang mga kanya na pinapagana ng batas. Gayunpaman, sila ay naging mas mabagal sa ilang kadahilanan. Bahagyang nataranta ang Northern Emperor. Nagbago kaya ang isip ng Phoenix Empress at ayaw akong patayin. Dahil dito, ang 18 kanya na pinapagana ng batas, na malinaw na hindi nakatutok sa tamang posisyon, ay sabay-sabay na umugong habang sila ay gumagalaw. Sa control room, umaalingaw-ngaw pa rin ang boses ni Shelly. Apoy. 18 kanya na pinapagana ng batas at 18 sinag ng puting liwanag ang sabay-sabay na pinaputukan, hindi mabilang na beses na mas mabilis kaysa sa Thousand Feathered Swords. At, ang kanilang target ay ang lokasyon ng Northern Emperor at ang mga quartz na nakasuot ng itim. Boom! Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Hound Warthog Dragonia. F*** ka. Kabanata 3216. Ang nag-iisang kanya na pinapagana ng batas ay nagpaputok ng 38 gwardya na nakasuot ng itim at mga eksperto sa Heavenly Deity. Ngayon, 18 kanya na pinapagana ng batas ang sabay-sabay na nagpaputok. Ang mga target ay halos natipon sa isang lugar. Ang ganoong kapangyarihan ba ay katumbas ng 38 na pinarami ng 10? Ang sagot ay halatang hindi. Ang isang quantitative na pagbabago ay hahantong sa isang qualitative na pagbabago. Sa kasalukuyan, ang lahat ng 18 kanya na pinapagana ng batas ay sabay-sabay na pinaputok. Ang clustered effect ay hindi lamang humantong sa resulta ng pagdaragdag ng mga numero, ngunit ang sabay-sabay na pagpapaputok ng 18 kanya na pinapagana ng batas ay bumuo ng isang nakakatakot na convergent na reaksyon. Ang void sa Pompey Fairyland ay mas matibay kaysa sa mga normal na lugar. Magiging mas mahirap ding basagin ang walang bisa at bumuo ng lamat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malawak na black hole ang nabuo sa lokasyon ng Northern Emperor pagkatapos ng clustered bombardment ng mga kanya na pinapagana ng batas. Ito ang kababalaghan ng gumuhong espasyo. Ito ay mas malakas kaysa sa paglikha ng isang walang laman na lamat. Sa sandaling iyon, halos 2/3 ng libo o higit pang nakaitim na mga gwardya ang nawala. Nakatayo sa control room, nakatitig si Alex sa malaking big hole na iyon. Ito ay masyadong malakas. Maaari talaga nitong magpasabog ng napakalaking black hole palabas ng kalawakan. Napakalakas ng mga kanya na ito, hindi ba? Ito ay wala. Hindi mo pa nakikita ang tunay na kapangyarihan ng Starship. Nakangiting sinabi ni Ancestor Body, noon, sinubukan ng masamang Budismo na ibagsak ang Siddhartha Realm. Sa kalaunan, isang mahusay na sumiklab ang labanan sa Shorayanji Temple. Ang starship na ito ni Miss Shelley ay maaaring makabasag ng bituin at makasira ng mundo gamit ang isang kanyan.
Apocalyptic ang tawag dyan. Pakiramdam ni Alex ay parang nakikinig siya sa isang mito, ngunit ngayon, isa na rin siyang alamat sa paningin ng iba. Ang malaking black hole ay naglalaman ng matinding suction force. Humigit kumulang 100 tao sa mga natitirang nakaitim na gwardya ang sinipsip sa black hole. Maging ang pangunahing katawan ng Northern Emperor Dust, ang Hydra, ay nasa ilalim ng black hole. Napakalaki ng katawan niya na para lang itong nakaupong pato. At saka, hindi niya inaasahan na gagawin niyo ni Hound direktang pumutok sa kanya. Hindi niya ito inaasahan, at hindi iyon isang bagay na posibleng naisip niya. Ito ay dahil nagkaroon ng life and death contract sa pagitan nila ni Hound. Kapag namatay siya, ang kaluluwa ni Hound ay mamamatay ng maayos. At, ang puwersang nagbubuklod ng kontrata ay nagpigil sa Hound mula sa pagpuntirya ng Artillery sa kanya. Ito ay isang uri ng hindi malalabag, pinakamataas na kapangyarihan ng mga batas sa mundo sa ilalim ng kontrata. Kaya naman, hindi niya nagawa ang pagkakamali sa pangalawang pagkakataon. Sa halip, ginawa niya ito ng kusa. Ikaw. Hindi ka Hound L. Warthog Dragonia. Sino ka? Nasaan ang Hound L. Warthog Dragonia? Galit na umungal ang Northern Emperor habang hinaharangan niya ang iba pang mga subordinate sa black hole gamit ang kanyang napakalaking katawan. Nawala na ang napakaraming mga nasasakupan, kaya't hindi niya pinapayagang masipsip sila sa kawalan ng kaguluhan. Kapag nakapasok na sila sa kailaliman ng black hole, walang makakatiyak kung saan sila pupunta. Ang walang laman ng kaguluhan ay magulo. Kung hindi sila mag-iingat, mahuhulog sila sa isang uri ng hindi kilalang spatial chasm at pagpatay na layunin. Narito na ang Hound L. Warthog Dragonia na hinahanap mo. Isang lalaking walang damit ang itinapon palabas sa control room ng starship. Iyon ang totoong Hound L. Warthog Dragonia. Gayunpaman, siya ay patay na ngayon. Ang taong nagsabi ng mga salitang iyon ay walang iba kundi si Alex Rockefeller. Naglakad siya palabas ng control room at tumingin sa Northern Emperor Dust, lumalaban sa malakas na puwersa ng pagsipsip sa black hole. Nakangiting sinabi niya, matandang kasuklam-suklam, ano ang sinabi ko noon? Kung maglakas loob kang pumunta sa Amerika, magiging masunurin kong apo. Kung maglakas loob kang tumalon, gagawin ko ay patayin ka. Naiintindihan mo na ba ngayon? Sa kasalukuyan, ang mga nakapaligid na tao ay nagsusuot ng napakagandang mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang nagpaputok ng mga kanyon sa airship ay si Alex Rockefeller. Si Alex ang nakasuot ng damit ni Hound. Kaya naman, ang unang kanyon mula sa airship ay talagang pinaputok ni Alex sa kasamaang palad, inakala ng Northern Emperor na siya ang kanyang kakampi. Makapangyarihan si Lord Saint. Ang Panginoong Santo ay walang talo. Biglang naglabas ng nakakabinging boses ang mga naga sa dagat. May sumigaw, si Alex Rockefeller kaya ang sinasabi nilang Lord Saint. Ang Naga squarded ang daanan sa Endless Sea kasama ang dakilang Genbo sa lahat ng oras, ngunit ngayon, sila ay natapos na tinatawag na Alex Rockefeller ang Lord Saint kaagad pagkatapos lumabas. Ito ay malinaw na ang relasyon sa pagitan ng Alex Rockefeller at ang tribo ng Naga ay dapat maging pambihira sa black hole. Kabanata 3217. Ang hilagang emperador ay umungal na galit, ito pala ay ang mahinang tao, si Alex Rockefeller. Siya, ang marangal na Northern Emperor ay natalo ng napakalungkot ngayon. Mahigit sa 600 gwardya na nakasuot ng itim na damit, ang kanyang mesensinang pagsisikap sa hindi mabilang na mga taon ay nalipol ng ganoon. I swear he insists to be a man if I don't kill you. Alex laughed heartily. You are already not a man, but a deformed brute. Lumaki ka talaga ng siyam na ulo, sa tingin mo ba ay magiging mas matalino ka na may mas maraming ulo? Gaya ng inaasahan, masyadong maliit ang mga kapasidad ng iyong utak. Kahit na mayroon kang 100 utak, ang iyong IQ ay mag-aalala. Ilang taon na ang Northern Emperor ay nabuhay. Kahit siya ay nakalimutan. Gayunpaman, natatandaan niya ang isang bagay, hindi pa siya napagalitan ng ganito korahas hanggang sa hindi mabata. Siya ay umungal, patayin siya.
Patayin siya para sa akin. Pagkatapos ng lahat, 200 gwardiya na nakaitim na nakadamit ay nasa kanilang orihinal na posisyon at hindi naapektuhan ng pagsipsip ng black hole. Oo, Emperador. Sumangayon ng 200 gwardiya na nakasuot ng itim na damit. Gayunpaman, ang agwat ng lakas sa pagitan ng 200 gwardiya na nakasuot ng itim at ng mga nauna ay napakalaki. Lahat ng naga ay nagmadaling lumabas sa tubig. Ito ay isang pulutong ng 100,000 tao. Ginawa nila walang malakas na paglilinang, ngunit kung ang lahat ay pumutok sa isang suntok, maaari silang makapatay ng isang bigwig. At saka, nasa malapit si Nila, Kylans at ang iba pa. Sa tandang iyon, sumigaw si Alex sa silangan, "Darling, lumabas ka." Ihatid natin sila sa kanilang pagkamatay habang hindi nila kayang alagaan ang kanilang mga sarili. Ha! Darling! Aling sinta! Tatakot, may tumingin sa direksyon kung saan sumigaw si Alex sa direksyon ng bumalik na Phoenix Empress. Sa susunod na sandali, isang nagninangas na figure sa kawalan ang sumugod sa langit. Isang nagninangas na phoenix ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at isang walang kapantay na kagandahan na may hawak na malaking busog ang nakatayo sa phoenix. Hindi iyon ang pagbabalik ng Phoenix Empress, kundi ang asawa ni Alex, si Dorothy Essex. Sa puntong ito, naunawaan ng lahat na hindi pa bumabalik ang Phoenix Empress at ang Thousand Feathered Swords kanina ay pinakawalan ng naglalagablab na Phoenix. Ang nagninangas na Phoenix na ito ay malinaw na bata pa, kaya hindi ito maaaring ang Phoenix Empress. May nakakilala sa kanya, si Dorothy. Kaya, ito ay tunay na katalinuhan ni Alex Rockefeller. Holy crap! Akala ko talaga bumalik na ang Phoenix Empress. Kung gayon, hindi ito ang kaso. Ang Northern Emperor sa Black Hole ay nagulat muli. Kung ngayon lang siya mababaliw, talagang magiging pipi siya ngayon. Umamin siya ng pagkatalo matapos siyang lokohin ni Alex, pero ngayon, niloko na siya ng babae ni Alex. Kung ang kakaibang Thousand Feathered Swords kanina ay hindi masyadong nakatawag ng pansin sa kanya, hindi niya sana pinansin ang kaguluhan sa Starship dahil hindi maaaring magpaputok si Hound ng 18 kanyan kasabay ng kanyang kakayahan. Pinagsisisihan ko ang desisyon ko. Ang tanga ko talaga. Ang Northern Emperor ay nagsuka ng dugo sa galit. Dugo bumulwak sa siyam na bibig. Patayin. Nagmamadaling lumabas si Alex. Roar. Pagbabago ni Kylan. Tumalon si Alex at nag-transform bilang isang malaking Kylan. Ang pagbabagong ito ay nag-iwan sa marami na nataranta at nataranta. Ulalas ng isang tao, hindi pwede, di ba? Si Alex Rockefeller ay hindi rin tao, ngunit siya ay mula sa Kylan tribe. Umiling ang dalawang Kylan at kinusot ang kanilang mga mata sa gulat dahil ang transformed Kylan body ni Alex ay naglabas ng napakatindi na pagbabago-bago ng pag-iisip. Ito ay hindi isang normal na Kylan, ngunit isang aura mula sa ninuno na si Kylan. Ang susunod na segundo. Great Mirror Spell. Kulang ang isang Kylan. Nagpakita siya ng mga salamin na imahe ng isang dosenang Kylan. Nagmamadali silang pumunta sa mga gwardya na nakasuot ng itim. Roar. Mahusay na flame spell. Kabanata 3218. Boom. Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ang malalaking lipit ng apoy na naglalaman ng enerhiya ng huling batas na naiiba sa mundong ito ay sumugod patungo sa ilang daang gwardya na nakaitim ang pananamit. Hindi sila kasing lakas ng Great Flame Spell na ibinuga ni Alex, ngunit sumunod ang mga imahe ng salamin. Sabay halos sabay na kumilos yung iba. Ang Elf's Dragon Breath ni Nila. Ang naglalagablab na Phoenix's Thousand Feathered Swords. Sa pagkakataong ito ay ang tunay na Thousand Feathered Swords, kaya tiyak na ito ay sapat na mabilis. Matapos magtagpo ang mga mata ng dalawang Kylan, magkasunod nilang pinakawalan ang supernatural na kapangyarihan ng kanilang tribo. Ito rin ay isang uri ng flame spell. Bilang karagdagan, ang Divine Monarch Vermilion Bird ay isang uri ng apoy. Sa isang sandali, ang buong lugar ay napuno ng walang katapusang sari-saring enerhiyang dulot ng apoy, na napuno ng ilang daang gwardya na nakaitim na nakadamit sa isang iglap.
Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang kanya na pinapagana ng batas sa starship. Tinashelly at ancestor body ay naghagis ng 3 pangkanyan. Ang mga ilaw na sinag ay nag-condense. Tar-eret. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog. 3 malalakas na boom ang umalangaw-ngaw. 3 light pillar ang tumama sa black hole matapos bumagsak ang void na direktang nakatutok sa Hydra. Sa sandaling iyon, tinutulungan ng Northern Emperor Dust ang kanyang mga nasasakupan na labanan ang black hole malakas na puwersa ng pagsipsip, kaya hindi niya napigilan ang mga kanya ng sabay-sabay. Oof! Ang isa sa mga snakehead ng Northern Emperor ay biglang natangay. Ang isa pang 2 kanyon ay tumama sa kanyang katawan na nagpasabog sa isang malaking duguan na butas mula dito na may dugong bumulwak. Kasabay nito, kapag ang enerhiya at mga batas ay tumakbo ng ligaw, isang pulang dugo na balahibo na palaso ang biglang bumaril mula sa kawalan at tumama sa mata ng ulo sa Hydra. Roar! Ang Hydra ay umungal, Alex Rockefeller at ikaw na kasuklam-suklam na manloloko na babae, hindi ko kayo papakawalan, babalik ako balang araw para balatan kayong buhay at pinuhin ang inyong mga kaluluwa sa pinakamabangis na blood puppet. Bago matapos ang pananalita ng Northern Emperor, siya at ang 100 nakaitim na puwang ay ipinadala sa kailaliman ng black hole. Samantala, wala rin sa disenteng sitwasyon ang natitirang 200 gwardiya na nakasuot ng itim na damit. Hindi sila maaaring magtagal sa walang hanggang apoy. Sa pagtingin sa mga tao sa paligid, bawat isa sa kanila ay humihiyaw habang sinusunog sa apoy. Sumigaw ang isang pinuno, pumunta ka. Pumunta sa black hole. May kabuhayan doon. Whoosh! Sa kalaunan, mahigit 150 gwardiya na may itim na damit ang matagumpay na nakapasok sa black hole. Nakatakas sila sa pag-atake ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang black hole at automatikong nagsara ang gumuhong espasyo. Lahat ng nanunood sa eksena ay nakatingin kay Alex at sa iba pa mula sa malayo na may masalimuot na tingin. Dati, hinulaang hindi tatagal si Alex ng higit sa 3 minuto para sigurado. Gayunpaman, ang kasalukuyang resulta ay nag-iwan sa kanilang lahat na tulala, umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Personal na pinamunuan ng Northern Emperor ang mga makapangyarihang elite mula sa Northern Kingdom, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ay natalo ng husto ng puwersa ni Alex. Ang kanyang lakas ay direktang nabawasan ng ilang antas. Mahuhulaan ng isang tao na ang Northern Emperor ay haharap sa matinding pressure pagkatapos bumalik sa Northern Emperor Kingdom. Ang mga posisyon ng 3 hari at 5 emperador ay hindi itinakda sa bato. Maraming mga tao ang nagnanais ng mga posisyon ng 8 dahil sila ay makakakuha ng malaking benepisyo mula sa pagiging mga emperador ng mga kaharian ng Diyos. Kapag naramdaman ng mga ambisyosong tao ang pagbaba ng lakas ng Northern Emperor, malamang na magpapadala sila ng mga sundalo sa Northern Emperor Kingdom upang sakupin ang teritoryo nito. Darling! Inalis ni Alex ang Kylan transformation at lumapag sa nagninangas na Phoenix, nakatayo sa tabi. Kay Dorothy, bakit ka nandito? Pinalaki siya ni Dorothy mula ulo hanggang paa at sinabing nakakainis, pervert. Kagad pagkatapos, naglabas siya ng isang piraso ng damit at iniabot sa kanya. Pilasin mo at ilagay mo nakabukas ito. Ilang tao sa tingin mo ang handang tumingin sa iyo? Kabanata 3211. Doon lang napagtanto ni Alex na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang mga damit sa ilalim ng Kylan transformation state dahil ang mabilis na pagtaas ng laki ng katawan ay sisira sa kanila. Sa kasalukuyan, nakasuot siya ng kanyang birthday suit. Walang hiyang sabi niya, mas maganda kung hindi payag ang iba na tumingin sa akin. As long as you love to look at me. Fatal. Hinawakan ni Alex ang labi niya at hinalikan siya ng mariin. Sa ibaba nila, si Frostine, na nakatingin kay Dorothy, ay nagtanong kay Lena, asawa ba iyon ng aking junior? Napangiti si Lena. Actually, first time ko rin siyang makita. I can tell that hubby cares about her very much. At, talagang malakas siya para maging kwalipikado bilang unang asawa.
Habang nagsasalita siya, sinadya niyang sumulyap ng ilang beses sa nagninangas na phoenix na iyon. Tila naalala niya ang ilang mga bagay mula sa nakaraan, ngunit wala siyang sinabi sa huli. Pagkatapos noon, bumalik si Alex sa control room sa Starship. Nasa loob pa rin sina Shelly at Ancestor Body. Nalungkot si Shelly, noon, sinundan ako ng Starship na ito upang lumaban sa maraming larangan at palawakin ang mga teritoryo para sa kapakanan ng Siddhartha Realm. Sa isang kisap mata, kalahati na lamang ng dating kaharian ng Siddhartha ang natitira ngayon. Iniisip ko kung ang Dawfield sa Siddhartha Realm ay mawawala na balang araw. Sumagot si Ancestor Body, madying maasahin sa mabuti. Kung ang Siddhartha Realm ay wala na talaga balang araw, we can still pioneer it again. Dapat tingin si Shelly kay Ancestor Body. Sa tingin mo, bakit lumiliit ang Siddhartha Realm? Hindi ba dahil sa pagkawala ng Starbound Bid? Siyempre hindi. Hinala ko dahil ito sa Deraenji Temple. Dai. Sabay hindi nakaimik si Ancestor Body. Siya ay matalino, ngunit sa wakas ay natalo siya ng Deraenji Temple sa huli. Ang mga lalaking iyon na kasalukuyang kumokontrol sa Deraenji Temple ay mga bastos na nilalang. Sige. Ang bagay na ito ay hindi pa rin tiyak. Kung lihim na nilalamon ng Deraenji Temple ang Siddhartha Realm, kung gayon ang kahihinatnan na ito ay maaaring mas seryoso kaysa sa Undying Clan. Pagkatapos ng isang post, tumingin siya kay Alex, na pumasok. Ngayong nakuha mo na ang Starbound Bid ko at nakuha mo na ang autoridad na kontrolin ng Starship na ito ay nasa iyong pangangalaga. Pagkatapos, kahit papaano ay pinaandar ito ni Shelly ng kaunti. Ang dambuhalang Starship ay biglang lumiit at sumugod sa palasyo ng isip ni Alex. Pumalik din sa palasyo ng isip ni Alex sina Shelly at Ancestor Body. Tirichit *S. Naayos na ang alikabok, akala siguro ng maraming nanonood ay tapos na ang magandang palabas at maghahiwa-hiwalay na sana nang biglang sumabog ang nakakabinging ingay sa kanilang paligid. Para bang may naganap na tuyong bagyo biglang, isang malakas na bumang umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Nanggaling ang sound source kung saan gumuho ang espasyo kanina lang. Nagulat si Alex. Hindi kaya malayo ang Hydra ng Northern Emperor at lalabas na naman. Kaagad pagkatapos, isang napakalaking scroll ng larawan ang lumitaw sa kawalan na sumasakop sa buong kalangitan. May sumigaw, ito ang pagpipinta ng mga bundok, ilog, lupa, at butil. Ito ang pagpipinta ng mga bundok, ilog, lupa, at butil ng Eastern Emperor. Hindi ko inaasahan na darating ang Eastern Emperor Mooncrate. Alam ko na ang Eastern Emperor ay dapat na dumating upang ipaghiganti ang kanyang anak. Ang anak ng Eastern Emperor, si Patroclus Mooncrate, ay nasa Pompeii, ngunit nakuha siya ni Alex Rockefeller sa pamamagitan ng spell. Formation. Divine Monarch Vermilion Bird, Taika, at ang iba pa ay nakaramdam ng kawalan ng magawa pagkatapos ng ilang sandali ng pagkataranta. Ang labanan laban sa Northern Emperor ay napakahirap na, ngunit ngayon, dumating na ang Eastern Emperor. Hindi nila siya kayang talunin. Dahil dito, nang ang buong pagpipinta ng mga bundok, ilog, lupa, at butil ng silangang emperador ay lumabas sa kawalan, nakita ng lahat na ang pinakakapansin-pansin ay ang hilaga. Si Emperor Dust at ang kanyang mga gwardya na nakasuot ng itim. Nakapagtataka, hindi humigop ang black hole. Alikabok ng Northern Emperor. Sa halip, iniligtas siya ng Eastern Emperor Mooncrate. Higit pa rito, sa paghusga sa kanyang hitsura, karamihan sa kanyang mga sugat ay gumaling. Haha. Alex Rockefeller, you never expected that I'd make a comeback so quickly, right? I even brought my friend, the Eastern Emperor. Now, let's see how an aborigine goes wild. Hindi mapigilang tumawa ang Northern Emperor. Kabanata 3220. Tatlong salita ang isinulat, isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Natigilan si Alex habang nakatingin sa mga salita.
Naisip niya kung paanong ang isang hindi kapani-paniwalang figure, isang emperador ng isang partikular na kaharian ng Diyos, ay maaaring makapagsulat ng ilang pangkalahatang pinahahalagahan na quatrain. Ito. Naging napakasimpleng tatlong salita na ikinagulat niya. Bilang karagdagan, isang babae na nakasuot ng sinaunang damit sa tabi ng Eastern Emperor, naganap nagmistulang zealot, tumangala sa malalaking salita sa langit na parang gusto niyang lumuhod at sambahin ang mga ito. Malakas niyang pinuri, Emperor, ang tatlong salitang ito ay mahusay na pagkakasulat. Ang bawat stroke ay naglalaman ng makalangit na batas, at ang bawat alphabet ay bumubuo ng sariling mundo. Isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Hindi ito ay isang masining na kuro-kuro, ngunit ito rin ay isang kaharian. Emperador, nakamit mo ang isa pang tagumpay sa iyong pagsusulat. Tumawa ang silangang emperador habang sinasabi, paminsan-minsan lang itong pakinabang, ngunit lubos akong nasisiyahan sa tatlong salitang ito. Blurg. Napahawak bigla si Dorothy sa dibdib at nasuka. Dahil sa gulat ay nagmamadaling tumakbo si Alex. Darling, what's wrong with you? Hindi ka naman buntis ulit, diba? Tinaman siya ng tingin ni Dorothy. Do you think I am a so? I was disgusted by that guy's narcissism. Hindi seryoso si Dorothy sa mga salitang iyon, ngunit agad siyang narinig ng Eastern Emperor at ng katabi niyang katulong. Nagalit ang dalaga at itinutok ang kanyang espada kay Dorothy. Anong sabi mo kanina lang? Say it again if you dare. How dare you call our emperor a narcissist? Hindi mo ba nakikita ang tatlong salitang isinulat ng emperador ay walang kapantay na desente? Naiinip lang ang Northern Emperor Dust nang mapansin na nakipag-away ang Eastern Emperor Mooncrate sa babaeng manloloko tungkol sa mga salita. Ito ay lamang ng ilang mga crappy salita, kaya kung ano ang doon upang pag-aralan. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasugatan. Kakayanin niya talaga ang magkasanib na atake ni Alex at ng iba pa. Ang pinakamahalaga, si Alex, ang kanyang asawa, at ang mga taong ito ay tunay na tuso sa walang katapusang underhanded tricks, kaya imposibleng ipagtanggol niya ang mga ito. Dapat ay mas makapangyarihan siya kaysa sa mga taong ito, ngunit natalo nila siya ng husto sa huli. Nakatingin kay Dorothy, nakangiting sinabi ni Eastern Emperor Mooncrate, Miss, kaya mo bang magsulat ng maayos? Umiti si Dorothy. Medyo kalokohan ang tanong mo. Maaari mong tanungin ang mga tao sa buong mundo ng Amerika. Ilan sa kanila ang hindi marunong magsulat? Tinabi ni Alex, ang pagsusulat ng mga salita ay hindi isang malaking bagay, ngunit ito ay isang mahusay na talento para sa pagiging magsulat ng tula. Nagtanong ang Eastern Emperor Mooncrate, maaari ka rin bang magsulat? Walang magawa si Alex. Fine. Magsusulat ako ng ilang salita at ipapakita ko sa iyo. Hindi siya gumamit ng panulat, ngunit sumulat siya ng mga salita sa hangin gamit ang kanyang daliri. Matikas niyang isinulat ang mga stroke habang gumagalaw ang kanyang daliri. Karamihan sa mga matuwid ay mga ordinaryong tao na nakikibahagi sa mga mababang trabaho, at ang mga kumikilos laban sa kanilang mga budi ay kadalasang mga intelektual. Nagsulat si Alex ng ganoong linya. Labis nitong ikinagalit ang Eastern Emperor doon at pagkatapos. Forget what they doing, keep on doing.